Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Ngayon, first day of July 20. Ang bilis, kalahati na yung... First day of the second semester. Yan, kalahating taon na yung... Ngayon din po, first day nung, third year. First day ng third year ng Marcos administration. Hindi pa. Bakit? Hindi pa ba? Hindi pa pa. Hindi Di ba end of July. July 1st? July 1st? July 1st? First? Tama. First day of the third year. Third year. Tatlong taon na pala, no? Mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa YouTube, Facebook. Follow, like, share, subscribe. Please, comment. Yan. Dito pwede kayo mag-comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, at Channel 25 sa GMA For The Box. Good morning. Morning. Good morning. Maulan na umaga. Maulan na umaga sa Manila at saka sa iba't ibang bahagi ng talagang tagulan Pero na. hindi pa raw napupuno yung mga dams. Wala raw epekto yung ulan. Yung ulan? Mahina mahina. Siguro. Tsaka ang lakas ng hugot talaga siguro ng tubig. Pabugso-bugso kasi. Siyempre, uhaw na uhaw yung mga pataniman ngayon Siyempre, panayang irrigate muna ngayon, di ba? Tuyo na gusto yung mga lupa. Ngayon, ikaw ata yung cabinet na sinasabi. May cabinet secretary daw na yung panahon ni Duterte. Hindi siya yun. Kung gano'n. Hindi ka naman nag-cabinet. Naglalakad ng pogo. Medicine cabinet tayo nun Hindi naman tayo cabinet. Ano lang tayo nun? Sino kaya yun? Sino ba na-expose to si PAGCOR chairman? Alejandro Tecco. Pero bakit ngayon? Siya nag-expose? Yeah. Siya nagsalita. At hindi press statement basically. Ano, naambot ka? In an interview. In an interview. At ang sinasabi niya, may mga masterminds daw
Ang sinasabi niya kasing illegal operators ng Pogo, 298. Ngayon, hindi na confirm na talaga yan na umaabot. So meron daw mga masterminds behind. May mga grupuhan. Okay? Isa dyan, sinabi niya dating cabinet member nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaya daw po, naglipa na yung mga illegal Pogo. No, nung dumating siya, naglilinis sila. Yeah. Pero 2 taon na naglilinis, hindi pa rin nalinis. Talagang hindi mo malilinis na yan. Pero bakit ang dami pa rin sobrang lalaking mga... Dapat yun ang mga inuna. Di ba? Hindi, kung yung mga gadambuhalang mga operations na At meron mga powerful people behind them, mahirap galawin yon, ganun ba? Hindi naman. Kung sa tingin ng PAGCOR, yung mga yun, they are doing responsible or legal operations, di wala. Hindi, ang kuha ko kasi dito kay Chairman Altenco, hugas kamay 2 taon na kayo dyan. Ibig sabihin, 2 taon na rin nag-i-operate yung mga illegal Hindi ba? Tapos ngayon, sisisihin yung dating cabinet, naglalakad daw. Kung may naglalakad na dating cabinet, meron pa iba naglalakad dyan. Baka tagaloob pa ng PAGCOR. Dahil napakadami niyan para sagutin na isang cabinet member yan, 298 na illegal. Grupuhan yun. Ayun! Grupuhan yan. Sigurado yan. Mayroon sa loob, mayroon sa labas. Bakas-bakas. Bakas-bakas yan. Hindi. Ganun talaga yan. At yan. Talaga yan, bakas. Ngayon, kung pinangalanan ninyo yung mga ex-cabinet members, whatever it is na Ayan. pangalanan din ninyo yung mga kasama niya. Para kasi hindi niya kayang pumunta. Grupuhan yan. Pati mga LGU, hindi po magiging successful yan kung walang LGU. proteksyon. Kung walang LGU, kung walang mga police, kung walang enablers dyan sa loob at saka sa labas. Yung mga enablers yan, yung mga nagpaparegister sa SEC, ayan, ng mga maggugulay, etc. Yung mga naglalakad. Anong gulay? Anong magugulay? Maggugulay yung mga nakaregister doon. Saka yung mga nangunguha ng tin. Kung saan-saan sila nangunguha ng tin. Di pati BIR yan, mawo-workout. Ibig sabihin, this has become such a very, very lucrative A veritable industry. industry. It is an industry. Matinding industry ito. Kumikita ng malaki. Paano? Kaya, Parang ito na pumalit sa wetting at saka drugs. drugs, sweating, isabong. Hindi malayo na yung mga Pogo syndicates na yan. Nasa iba pang racket. Sabi nga nila, nasa scams. Scams, Cyber scams. Okay? At saka- Money laundering. kasama na lahat yan. Hindi malayong nandun din sila sa drugs. Lahat na. Organized crime nga Paano yan? ang mga karamihan. Tapos, yan din yung yan ba mga... kaya lutasin paring Joel? Nang simple-simpleng press release lang? Yan din yung mga originally nag-ano ng isabong. Ay, makakasosyo rin. Oo, kasi pag ganyan, di ba? Meron kasi ako misa, nasa gasaan. Tinatanong ako, meron ka bang contact sa PAGCOR? Yan. Sabi ko, kilala ko naman. Ano daw, lakarin namin yung lisensya ng Pogo. Sinong principal? Nawalan kasi ng negosyo to Anong negosyo? Naging illegal na yung yung negosyo niya, isabong. Isabong. Yan. Ayan, nag-switch. Kamunti ka pa maging enabler. Putya na. Sabi ko, alam mo, Illegal na yan. Delikado tayo dyan. kailan ako tumanda, ngayon pa ba ako magluloko? Di ba? Kaya yung lang muna. Kaya yung isabong, Connected. yan ang evolution yan wetting. Pero pare, mula pa nung Aquino administration, may Pogo na. Ito na nga, wetting. STL. Ayan. Di ba? STL. Pogo. Papogo-pogo. Di ba? Tapos, Pogo kum isabong. Drugs kum isabong sa Pogo. May Pogo. Pagkatapos dito, Human trafficking. kasama na lang cryptocurrency, etc. Ganyan-ganyan. Money laundering. Kasi pag kumikita po kayo, imposibleng hindi kayo magpunta sa money laundering. Kung meron mga ganyan organized crime na. Ito naman si Joe, Sabi ni Joe,
Yun daw sinasabi ni Chairman Tenko, from Pogo to Pogi. Ay, Pogi! Ay. Pogi. Ikaw naman, Joe, huwag ka magganyan. Ano ka ba? Hindi, para bang isang cabinet member lang yung Oo. responsible sa lahat ng to. Hindi naman ako payag Hindi. doon. Kailangan maglinis din sa loob ng PAGCOR. Grupuhan yan. Hindi mangyayari yan. Hindi po pwedeng ang PAGCOR na pressure Alayo. ng isang cabinet member. Alayo. Tapos na nga yung 2 years ago, tapos na eh. Hindi, tsaka, Ano nangyari nung the past 2 So years? paggrupuhan, may coordination yan. of course. Close coordinate. Abay, mabuti pa sila kaysa sa cabinet. May close coordination. Pagkakasama na sila ron, di ba nagkakaintindihan? I won't eh. even be surprised kung yung mga lugar-lugar na yan, baka registered pa nga sa mga economic zones yan. Baka registered pa yan. Baka BO. Pesa po siya. Hindi ko lang na-appreciate ang bababaw ng comments ng mga senador. Oo, wala. Sabi, kailangan pangalanan daw ni Chairman Tenko. Kundi, lahat ng high-ranking cabinet officials suspect. Oh. Di ba yun? Yun lang mako-comment Sweeping mo. ano naman nun? Na, sa laki-laki nitong problema to, organized crime nga to. Ibig mo sabihin, kasalanan lang ng isang cabinet official yan? Boss, 298, 300 illegal pogos, isa lang cabinet official. huwag ka naman. May pananagutan niya Sir lang. Conrad naman, huwag naman ganyan. Nakakonsentrate kami sa Porac at saka Bamban. Yan lang. Sa ibang lugar ng Pilipinas, wala na pa rin dyan. Sinabi ko lang na marami. Ayan. At ngayon, lahat silang senador, yun na sinasabi. Kayo kasi, ito na masasabi ko lang. Bago kayo mag-hearing sana naman, nagkaroon kayo ng detailed man lamang na intelligence, gathering ba? Hindi yung hearing ang Fishing expedition. Ang nagiging venue for gathering of information. Ano ba? Wala ba? Ano daw ba? Nasa showbiz daw ba tayo? At may blind item? Yun na nga. Si Altenco? Yan na nga sinasabi ko eh. Otherwise ito, magiging serye ito. Teleserye. Teleserye ito. Walang katapusan ito. Tsaka parang pero tama yung naging biglang makabayan sila patriotic. Tama yung sinasabi. Our duty as public servants is not to protect these illegal activities. Pero nililimite lang nila dun sa Bamban. Bamban, Porac, no? Tsaka yung cabinet that makes member it lang. weird eh. Bakit yung cabinet member lang? That makes it weird eh. Enough to, pinapaypayan nila to, pero at the same time, wag sanang kumalat. Ito pare, Wag ang Supreme Court, sabi ng Supreme Court, iimbestigahan din daw nila yung involvement ng mga judge. Judge, ayan. Sabi ko sa'yo, teleserye ito eh. Ngayon, Direk. May kasama bang judge? Direk Eric, yung casting group mo, maghanap na kayo ng karakter na Mukhang Na judge. pwedeng judge. dyan sa mga yan. Ito yung mga nag-i-issue ng warrant, tapos binabawi. Tingin mo, SEC hindi involved dyan? Kasama yan. Kasama yan. Tingin mo, BIR hindi involved Ay, dyan? mas. Tingin mo, DICT? Hindi. Kung hindi man Gumagamit na internet. kung hindi man DICT, Telco. telco. Ayan. Kasi parang ganito yan eh. Oh. Pag ikaw nagtayo ka ng ganyan na ang business mo ay internet, talagang matindi internet. Ang gamit mo na Ang internet. gamit mo, naka-ano ka? Concentrated yung... Direct. Oo. Kumbaga, ang halo ng simento mo, puro. Puro. Hindi ka pwedeng... Hindi pwedeng... patay sindi? Hindi pwede yun. pwede yun. Magagalit yung customer mo. Tama. Di ba? Hindi. Kaya... Ngayon, kapag po na-involve na dyan yung mga kwan, pati yung internet sex, Yan, kasama lahat yun. kaya napakalaki ngayon, biglang yung mga, pati yung child sa internet, yung mga bata, napabayaan po eh. Hindi ba? Ang Naging talamak na yung organized crime na yan. may grupuhan, 3, na pwedeng mag-workout nito. Kung ako lang, pangunguna ni Judge, Fiscal Judge, NBI Director Jamie Santiago. Yan. Yan. Baka makakatumbok siya. All out. All out. Baka makatumbok ha. Kasi nakatumbok na nga ang NBI. Yun daw pong walang guesswork daw dun sa science na ginamit nila
para makita ang identification ni itong si Mayor Go. At iisa lamang to doon sa isang Chinese girl na dumating dito nung si Go Waping. Nung siya'y 13 years old. Okay? 20 something nung dumating siya rito. Ang matching fingerprints po nila daw ay talagang exact science. Walang guesswork dyan. Infallible daw po yan. Hindi nagkakamali yan science na yan ng identification dahil ang fingerprint ng mga individuals unique. Yung walang individual, dalawang tao na magkapareho ng fingerprint. Walang ganon. Wala. Magkaiba talaga yan. Hindi raw po nagkakamali yan science na yan. Maski daw po twins, hindi pwedeng magkapareho ang fingerprints. Kambal na yon. Iisa lang ang DNA makeup nila. Hindi raw po. So, sigurado sila. Yan ang sabi ni NBI Chief Jaime Santiago. Yeah. So, star ngayon to. Ngayon, ang hanapin ninyo, direct, kung pwede lang. Pwede lang. Hanapin ninyo ngayon, yung sinasabi na Alice Leal Go. Kasi kung Meron daw isang Alice Go, pero ibang-iba daw ang photo. Hindi, kasi ang original na sinasabi, Alice Leal Go, may identity na kinuha itong si Alice Go. original na sinasabi ni Mayora, ay siya ay si Alice Leal Go. Kaya nga, ang unang... Hindi siya si Waping. Hindi. Ang una Hindi niya, namin yun. kaya nga ang unang, niya, noong umpisa, ma'am, magpakita ka na sa akin para malaman ko naman, makapag-gano'n naman tayo. Yung nanay. Yung nanay. Sinasabi niya. Oo. Hindi. Pero sinasabi ni Chief Santiago ng NBI, hindi raw po kasama doon sa kanilang investigasyon kung etong si Alice Leal Go is a real person. Ang scope lang nung kanilang investigasyon, kung si Waping Ay siya si ano. and Alice Go, the Are mayor, one and the same. are one and the same. And they concluded through, yun nga, yung fingerprints analysis, na totoo yun. They're one and the same. Kaya i-request natin sa kanya na i-expand po ninyo. Well, hindi. Baka nga yung Alice Leal, Go, baka does not exist nga. Ganun. Hindi nga. Kaya nga. Inimbento yung pangalan. Kasi nakakatakot yan may nag-stolen identity. Pero merong Alice Sumipot Go. yan. Merong Alice Go. Pero ibang tao, ibang photo. Hindi Alice Leal Go. Hindi, ang sinasabi nga natin, if the investigation centered on Mayora, Yan. ang umpisa niya kasi sinabi niya, she is actually Alice Leal Go. Siya. 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 Oh, Oh, lumaki sa farm. kung hindi siya si Alice Leal Go at siya ay si Gua, whatever Waping. it is, nasaan yung Alice Leal Go? If she, Yun ang dapat na sabihin natin. Sabi ng NBI, hindi nila alam kung totoong tao, yan si Alice Leal Go. O inimbento lang ni Waping. Okay, then please make a conclusive Pag-aralan determination. Yun lang. lang. Mahanap yun si Alice Oo. Leal Go kung totoong Kung meron totoo Alice yun. Leal Go. Kasi may lumalabas na ganun eh. Pati picture. Meron Alice Go, pero ibang-iba. Iba. Ibang-iba. Oo. Ibang-iba. Ito po ang problema. Ano daw mangyayari dito kay Tarlac Mayor Alice Go? Ang teorya po ng PAOK, kung hindi siya Pilipino, tapos dinannounce niya yung kanyang Chinese citizenship, stateless na siya. Stateless Hindi mo madideport ngayon. Paano mo i-deport? Saan mo i-deport? Wala naman siyang bayad. Baka humingi pa yan na asylum status. Kasi Pero kailangan po refugee. niyang harapin din yung kanyang mga kaso rito bago siya ma-deport. Hindi pwede i-deport siya na may pending case. Oo, hindi pwede. Yan ang ating forfeiture ng lahat ng properties.
Yan. Pwede ba yun? Ano to? Agawan na, hindi? Oo, paanong... Hindi. These are corporations. Oo nga eh. They have lawyers. Listed yan, may mga abogado yan, hindi mo basta... Respected yan, pare. Hindi pwede. Registered sa SEC. SEC. Hindi pwede yan. Ano? Basta mo na lang kukunin yan. Ano yan? At ngayon, lumalabas na yung Fontana. Diyan sa Clark. Sa Clark. Oo. Hub po yan pala niyang mga POGO operators. Nung pa yan. Labas. Nung pa. Dahil dyan nakita, may nagtatagong 5 POGO operators. Okay? Nandyan sila sa Clark, sa Fontana. Di ba nga nagumpisa rin yan nung panahon ni Bit? Yun din yun. May Nagtagawan. POGO operation dun sa Clark. Noon. Tapos ni-raid nila, maraming trabahador na nandoon. Sabi nila undocumented. Diyan nga nakumpisa yung ano eh. So, yung kasi, nagsimula yung mga POGO panahon ni Pinoy. Yung Fontana yung parang resort yan, di ba? Yes. Nandiyan pa ba yung mga par 3 na... Di ba? Merong may golf course yan, pero puro, nababoy pero na eh. puro par 3. Nababoy na yung golf. Baboy? Merong Fontana, meron din yung kabila. Isa rin yun. Okay, sige. Yung kabila, yung Sun Valley. Meron yun. Hindi, yung meron din yung kabila rin. Okay. Yung kay Gonzales dati. Yun. Oh, yun na nga. San Valley na ba yun? Hindi, Fontana. Fontana. Yan yung kay may mga Fontana. villa-villa pa sila Tapos tinake over ni Atong Ang. Yung kay Jack Lam. Yan din yun. Natapos si Jack Lam na Hindi, magkakaiba yan. Magkakaiba? Oh yes. Magkaiba yan. Yung kay... alam ko yung Fontana, si Jack Lam ang Jack Lam talaga yun. Yun After Atong Ang. Panahon ni Erap kasi, na-take over, si Gonzales, panahon ni Cory. Sa kanya yan. Panahon ni Erap, take over si Gonzales. Okay. Panahon, Hindi. si Atong Ang. Atong Ang. Pag tapos ng Erap, take over si Jack Lam. No, we are talking about two different things. Sa totoo lang. Yung Fontana, yung nasa kabila, ito yung nandito. Korean, Hindi. Hindi. Sun Valley. This is a new thing. Yung Sun Valley nandito eh. Nandun, malayo yung San Valley sa may wala. bundok. Bago yan. Anyway, So, alin ang POG? what we are saying is, yung Clark became at that point in time, they started. Attractive ba? Fontana Villa ang tawag dyan. Oo, mga villa. Diyan daw po ang taguan. Sabi ng PAOK ng mga Chinese nationals na big time VIP na mga POGO. Meron silang nahuli doon, 3. Patay, pare. Ang suggestion ko lang dito sa mga ito, ginagawa niyong teleserye ito. Oo nga, yeah. Huwag kayong The mag-striptease. plot thickens. Striptease ba to? Striptease ito eh. Oo, Tinutokso tayo. Tinutokso palagi ang ano. Ngayon, alam mo ang nagiging ano, alam mo masama dito, paring Conrad, paring Joel, our image in the world, yun global na magtingin sa atin, investment ano ba to? Are we going to invest in this particular country? Na ganito ang nangyayari. Walang energy. Ang gulo-gulo ng mga organized crime. Tapos ito, tinake over na ng ano, the whole media industry is now in hack with teleseries. Isa-shutdown na raw po ng Clark Development Corporation, yung Fontana Resort and Country Club. Fontana, ang may-ari pala niyan, Simon Wu. Hindi pala, GM yan ng Fontana Development. Simon Wu. Dating ganda nito, pare. What is the... Again, mga knee-jerk reactions, what is the basis for shutting down? Yon. Yung mga ganun eh. Hindi Kasi daw, hindi kayo nag-monitor ng illegal activities. Yun ang sabi ni Chairman. What? Nandoon kayo eh. What are you talking about? Hindi raw po nag-comply with the CDC requirements yung Fontana. How long have you been working with Fontana? So tingin mo, hugas kamay din to? Of course, pare. You mean pusa. Yung si Simon Wu, The general manager. ang tunay na pangalan niya daw in Chinese is Shi Qing Wu. Ayan. At hotel management ang kanyang master sa China. Paano kaya ito?
Ang dami na nai-involve, pare. Fontana. Baka yung Coblandia, hindi kaya ma-involve. Sa Cavite. Ha? Sa Cavite. Ma-involve kaya yung Coblandia? Yan na nga, ayaw nga nila pakalatin. Dito lang tayo sa Hindi Bamban. lang yun. Huwag na kayong lumabas. Lancaster Hotel. Ito. Ito. Nandito Mandaluyong. lang yan. Dito sa show. Dito lang yan. Oh. Yung mga entertainment city Hub hotels. yan, hub. Yung mga entertainment city hotels, don't tell me na walang Sa operation. paligid-ligid doon. Oh, yan. Totoo. Huwag na natin sabihin sa ano yan. Kaya kung gusto niyo talagang pakalatin na ang Pilipinas ay hub na, we have taken over Cambodia as the #1 hub for all of these things, then let us see. Di ba? Yun na yan. Dati na palang Mrs. and Mrs. Order yung Fontana. Ba't niyo ini- 2016, Ba't panahon ni niyo Bit ini-implement? Aguirre. Panahon ni Bit Aguirre. Hindi, Oo. na-lift na nga yun eh. Na-lift na yung cease and desist order. Ang gulo ngayon. Ang gulo nito nangyayari sa atin sa Pogo. Walang pagdating sa kaayusan. ganito, walang kaayusan. Kanya-kanyang birada, pati Senate. Alam mo, Bibirada ang PAGCOR, bibirada ang PAOK. Ngayon bumibirada si DC dahil na-involve yung Fontana. So, kanya-kanyang... kanya-kanya hugasan na yan. ayan. Nang ano? Kayo, naguhugas kayo ng kamay. Ayan. Yung mga nandyan sa loob na nag-ooperate sa hugasan ng pera. Money laundering eh. Money laundering. So, this is now the industry. Okay? Yan. Sarap. Sarap. Sarap yan. Ayos yan. Saan matatapos lahat to, parang Jonat? Yun ang Endgame. sinasabi. What is the What endgame? is the end game? At saka ang ito, masabi ko lang, there's more than enough to go around for everybody. Kaya, Ang daming ang laking pera eh. pera. Yan ang pumalit sa wedding eh. And malamang ito nangyari sa Bamban at sa Porac, lalo na sa Bamban, itong mga kalaban, ewan ko, or parang tagtag din to, ayan, hulihin nyo. Well, ito yung ano po, existing. Dalawang nagbabanggaan dyan. Merong propogo gawing linisin, lahat, gawin legal, saray yung mga illegal, at meron outright ban. Yun ang sinasabi ko in endgame. Anong mangingiral dyan sa dalawa? Okay? Pareho silang may puntos. Oo. Parehong maganda ang sinasabi. Okay? Tapos, anong mangyayari doon sa mga nandito na foreigners na nag-ooperate dyan? Meron ba chance may makapaalisin? Ay deport? Whatever. Ganyan. Ang mananay Wala pa pong studying ginagawa. Ang mananay dyan yung clean up. Hindi mo pwedeng yung total ban, wala yun. Total ban. Okay. Yung total Yan ban, ang fearless forecast mo. yes. Yung total ban na yan, you will only let them go underground. Pero kailangan batas dyan, pare. Sa total ban? Hindi ba? Kailangan ng batas dyan. Which means you have to amend the PAGCOR law. Patay. Matagal yon. 8:30 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Karambola! Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning, July 1, Good morning. 2024. Oh, may missile na rin dito. Happy birthday mo na kung pwede, pare. May happy birthday. Yes. Hindi mo na missile. Huwag mo na missiles. Happy birthday muna sa kaibigan natin, dating congressman at governor ng Tawi-Tawi. Matagal na naging congressman, matagal na naging governor ng Tawi-Tawi, Nur Jafar. Nur Jafar. Parang Nur, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. 80 years old. Meron din akong babatiin naman, hindi birthday, kaga-graduate lang niya sa medical school, si Sidra Hermanos Tanuan. Pamangkin ko yan. Best friend din yan ng pinsan niya ng anak ko ni Bronte. Mamaya nga Sidra. magpapapansit mamaya. Ngayon na. Ngayon na. Huwag mo Tagal na. naman yung pansit na yan. Tagal na. Matagal pa. Tagal. Ako, magpapapansit ako bukas. Pero alam mo yung medical school, matagal-tagal din. Ano? Holiday bukas. Yung bata, nangayayat na sa Holiday ba sa no? Pasig bukas? Bakit holiday sa... Ano? Ano? Parang ano to? Pounding? Oo. Pounding. Hindi ba? Basta alam ko, holiday. Holiday mga taga-Pasig. Tayo hindi. Hindi tayo kasali. Kayo, wari, Pasig ka eh. Ano ba meron? Hindi. Ang maganda Yes, niyan, ba yan? alam mo dito,
tradition na dito, pag nag-holiday, ang Pasig, nagbibigay ng gifts. Lalo na sa senior citizens. Kailangan. Sabi daw po ni Russian President Naku. Vladimir Putin Seryoso yan. noong nakaraang Biyernes, magsisimula na naman daw sila gumawa ng mga short-range, intermediate missiles. Yung meron nuclear warheads. Nako. Patay. Aray. At tapos pag-iisipan niya, sa niya raw, Saan niya i-deploy? sa i-deploy. Oo. Ito daw ang response niya dahil ang US naglagay na ng missiles sa Denmark at saan? Very specific At sa Pilipinas. Very specific yan. Alam mo, munti ko malaglag yung kape kaninang umaga nung nabasa ko. Oo. Seryoso nga yan. Very serious to, pare. Very serious yan. Hindi pala biro si Putin. Hindi. Sasalita. Hindi. Wala naman siyang ibang sinabing bayan kundi Denmark and at Philippines. Very specific. Wala bang katibayan niya or what? May babasihan. Pero niya. siyang pinagbabasya. Oo. Definite. He has access to all Kinds of, intelligence. So nagkakaroon po ng World War. Hindi lang. Ang World War between the nakakatakot dyan, yung Philippines at Denmark, para bang nataas yung threat level Yes. na Threat sa level talaga yan. superpower. Yes. Diba? Ngayon po kasi Target. meron tinatawag na arms control Yes. treaties all over the world between the US, let's say, and China, between China, Lahat ng mga between the US and Russia, may mga treaties po yan. Lahat ng mga may nuclear. Therefore, ang nagkaroon sila ng control. Kaya nga nila sinisita yung Iraq noon. Yes. Dahil gumagawa Gawa ka ng ng weapons of mass destruction. Hindi pwede. O kaya Iran. Iran, Hindi ka Iran. pwede. Okay? Yung pilit Kaya- nila kaya- gustong ma-inspection yung lumalabas pala, sabi ni Putin, ang Amerika, Produce ng produce. at saka deploy ng Deploy deploy. ng deploy. Yan. So ngayon, ayaw niya na raw, sundin yung... Yung treaty. Yan. Nako, kakatakot. By the way, tahimik ang Department of National Defense natin at Department of Foreign Affairs dyan. Siguro nagulat din sila. So, ang kinatatakot po ngayon ng mga analysts, manunumbalik ang arms race. At ngayon, hindi lang Russia and US, kasama na ang China kasi may third power na. Marami sila. Yung mga At ang Middle nuclear East. countries, there are a lot of nuclear countries now, including Israel. Although they do not India. they do not agree na meron. Hindi nila. They don't recognize. They don't Sabi nila, no, we don't have. Pero, ang mas nakakatakot para sa atin, specific Bakit tayo? Very Hindi. specific sa atin. Noong po kasing 1987, between Gorbachev at saka Ronald Reagan, Oo. yan yung kauna-unahan for the first time, breakthrough, nagkaroon ng agreement na yung nuclear proliferation. So nagkaroon sila ng agreement na ikokontrol yan, i-dismantle yung mga... I-draw down. I-draw down yung stockpile nila. mukhang nagsisimula na naman ngayon. Dahil yan sa Ukraine yung nangyayari. Ito nangyayari ngayon, well, not only about nuclear, Ukraine sa tingin ko, but more about it, about the whole, the global security situation. Matagal na po kasing nagkakaroon ng mga ingay-ingay dyan na ang Amerika, ayaw na nila yung treaties na yan nung panahon pa ni Donald Trump. Mukha ngayon, wala nang salita na lamang, nag-deploy. Ayon kay Putin. Nag-deploy sa Norway at saka sa Philippines. Denmark. 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 Ano ngayon ang implikasyon sa atin ito? But we are now, before we were already a target of these things, di ba? May mga nakatutok na rin. Ngayon, Ngayon, mas lalo ito. na. Lalo na ito. Mas ito ngayon. Plausible ba yung sinasabi ni Putin na nandito na yung mga nuclear weapons sa Pilipinas? Yes, because ang susunod niya sabihin ngayon, because I understand there is intelligence report, we have already also deployed
US, meaning Hindi, US. pwede kasi propaganda rin yung kay Putin. Or strategic leverage, Hindi. pang negosasyon, no? pwede rin. Pwedeng ganon, pero very specific. Pero bakit ba Denmark kasi at saka deploy- Philippines. Usually, hindi niya... Alam mo, to deploy nuclear, ang laking trabaho niyan. Kitang-kita po yan, mga satellite photos, yung mga makikita yan. Kasi hindi basta-basta. Saan nila ilalagay? At saka obvious yan, makikita. Meron ba lugar sa atin na ganyan? Unless na underground. Underground. Kung underground yan, napakalaking trabaho. Or submarine. Naku. Missile launching mas capable maaari, na submarine na nandito permanently stationed gumagarahe sa mga in ilang Philippine isla waters. o nakatago doon. Hindi specific yung sinasabi ni Putin. Oo eh. Yung deployment kasi ng Pag missile, land-based, parang mahirap eh. makikita eh. Makikita. Makikita at makikita at sisingaw at sisingaw. Ang susunod na sasabihin niya dyan, and there is already intelligence reports about it, is the US has also deployed yung Patriot missiles. Ibig sabihin nun, yan yung mga panlaban. Parang yung cover. Parang yung dome. Yung air defense. Air defense. They have also deployed. Yan ang intelligence report. So, ngayon, So missile din yun. yeah. Ngayon, Although, ano yun? anti-missile defense system yun. defense system. Ngayon, ang hinihintay ko ngayon na magsalita dahil magaling yun, every time na nagkakaroon ng konting kasgasan lang dyan sa West Philippine Sea, itong si Ray Powell, tira na kagad. Where is your photo, Ray Powell? Dapat may photo yan. Hindi, ang kuha lang niya, basta China ang kalaban. Nakafocus doon, Mare. At saka kung short range yun nandito sa atin, hanggang saan lang aabot yan? Hanggang around Taiwan? Ang ini-imply ni Putin, China to. China, nakatutok. Nakatutok sa China ito. Hindi sa Russia. Meron din siyang May propaganda rin siya, may laro siyempre. din siya. Siyempre. Alam mo, may domestic audience din yan. Oo, meron din. Malaki ang domestic Pero audience. to mention specifically The Philippines. Kumbaga sa chessboard, mga taga-subaybay. Kasi biglang pare- suddenly, ayan, move ko yan. Tayo ba't tayo napunta sa harapan? Hindi, sa akin, expected lang na gamitin niya yung issue ng Philippines dahil tayo ay nasa international news ngayon At this dahil point, sa nangyayari sa South China West- Sea. oo. At yung mga bangayan Taiwan. natin with China. At binabackup tayo ng US. Binabackup daw tama yan. tayo. Hindi, ang sinasabi, Natural, ang sinasabi ngayon yan, we have become the base. Yung tungkol doon sa Simple no lang, bases, no foreign bases in the Philippines, wala na yan. That's a lie. That's parang sinasabi wala niya. na yan. Kaya sabi Meanwhile, ang China naman, may mga walang hiya. Iba talagang, tayo ito yung mga foreign Tinututukan, policy. Escalation to. This is an escalation. Halimbawa, yung PUP, yung mga professor po ng foreign policy, ito ang sinasabi nila, sobra daw ang laki ng ating reliance on US in preparation for defense. Ang kanilang analysis, ang US foreign policy is very unpredictable. Okay? Unang-una, yung leadership. Oo nga eh. No, the leadership, you don't have even to talk about the U.S. policy. You talk about the leader. He's really not only Wala. unpredictable. Kung He napanood cannot niyo- even... Kung napanood yung US debates, medyo ako yung kinabahan eh. Anak ko, Diyos ko. Ito yung leader ng Pero free yung, world. Ito eh. yung policy kasi po, may mga nagre-recommend dyan sa bureaucrats. Pagdating doon sa taas, hindi naman yun na nangingiral palagi eh. Like So dapat daw, ang expectation natin na US, laging nasa likod lang natin. We have to reconsider that. Yun ang sinasabi nito mga foreign policy. Like in all so-called democratic governments. Di ba? Yung mga tigagalaw, yung nga sinasabi natin, yung mga tigagalaw, ay hindi naman lang yung mga leader. Oo. Ang talagang, pag nag-utos sila, hindi naman nila inuutos sarili nila eh. Di ba? Hindi kagaya dun sa mga kagaya ng Russia, etc., China. Talagang, party-based. Oo. Si Putin talaga. Party. Ito yan. May audience May siya. grupo Parang siya. ano. Doon, nagkakagulo. Ay, hindi, dito sa atin. Dito lang sa atin.
Diyan na lang, ito na lang mga hearings tungkol dito sa mga nangyayari. Gulo na. Nobody's in control. Pero merong sinasabi kasi nila, masyado tayong inclined towards the US. Saan tayo At nakikriticize pa si President BBM dyan. Okay. Ang sinasabi naman nilang BBM administration, saan tayo lulugar? Wala naman tayong capability. So marami pong nagbabangga ang dyan. Meanwhile, meron... At saka, Thoughts dyan sa issue na yan. at saka US ba ang ating defense? O habang wala tayong sarili, we are building up our defense capabilities. So asa tayo sa US, sinasabi nila, wag naman sobrang asa. Kasi baka hindi na tayo mag-build up ng sarili natin. May katwiran din, di ba? alam nyo ang sitwasyon, sinabi na from the very start ni Presidente yan, unfortunately, by accident of geography, we are caught in this Involved kind of- tayo dyan. Ngayon, what are we supposed to do? Di ba? Wala tayo ngayong capability. Anong gagawin natin dyan? Meantime, wala tayong capability, saan tayo? Di ba? Papabugbog na lang kung sakaling dumating yung araw. Hindi naman- We have allies. We have a mutual defense treaty. Yun na nga yung with ginagawa niya, with a pinalalakas country niya yan. in which we have a historical and cultural relationship. Walang ibig sabihin niya pag-gera, Since the pare. turn of the century. Wala ibig sabihin niya pag wala ba? nagkaputo. Sabi ni kaibigan ko si Rapi Alunan at Yan? Yan. Kaysa China, wala daw tayong relationship. Bakit naniniwala ka pa kay Rapi Alunan hanggang ngayon? Dati naman Yan ang hirap sekretaryo naman pa sa'yo. DILG yan dati. Ah. Nasa Facebook. We cannot, Hindi lang siya. O si Kaijing we cannot have secretary. sinasabi ng mga yan, which is, we can understand that. Yung policy sinasabi, we cannot, sitwasyon nga natin ganito di ba? By accident of Saan geography. tayo? Saan tayo? Saan tayo? We cannot rely on the Manglapos Doctrine. Which is, ano nga ba Manglapos Doc? Foreign Affairs Secretary yan. pare. Oo. Tenista yan. Tenista yan. Pag i-rape ka, Yes, just lie back and enjoy I don't it. think that was the context. Hindi ba yan ang context yan? I don't think that was the context. Hindi yan yung Yan yung context yan. sorry. Kung wala ka nang magawa, marirape ka na. Lie back and enjoy it. What a thought. Talagang, Manglapos yun. Sabi mo yun. mga tenista, Bakit the hindi turn of the phrase, talagang, Bakit hindi makipagpatayan? Nakahanda nga tayo makipagpatayan. Anong dadalhin nga natin? Yun ang pinag-uusapan. Gulo. Kaya, Ni sibat, wala na tayo sibat. ang US, ang sinasabi nila, which happens to be quite true, they will fight against all odds to the last Filipino. Mauna ka. mauna kayo. Diba? Mauna muna kayo. Tapos pwede kayong tumakbo sa korehidor at sa bataan. Hindi, pero ang punto ko parang Jonah. Okay, meron tayong problema. Oh yes, malaking problema. May gulo dito sa ating part of the world. It's not up to us. Yung gulo na yon ay brought about by other countries. Okay? Meron tayo hidwaan. What do we do now? Yan. So, aasa tayo. Wala pa tayong capability. Okay? Umaasa tayo ngayon sa US. Ang problema natin dyan, sa US na yan, lopsided down ang arrangement. Kumbaga, nakukuha ng US yung gusto nila, tayo, wala naman tayong napapala doon. Halimbawa, bigyan tayo ng sarili nating armas. Okay? Kasi ang sinasabi, panahon pa ni FM, ito na yung punto niya. Pag nagkagulo, kayo, US Congress, ilang buwan muna yan. Magtatalaktakan muna kayo dyan. Habang namamatay na kami doon. Yeah. Which happened in the last World War. Okay? Naubos na tayo. Based tayo nun. Decide nun. Tayo based nun. Hindi pa nagdi-decide doon sa US. Ngayon, ang isang naging, ito sinabi rin. Ito nagsabi nito si Senator Can we be more aggressive, parang Jonah, sa relationship natin with the US? Ito na nga, ang sinasabi ni Senator Amy nagbanggit nito. By the way, she is the Foreign Relations Committee Chairman of the Senate. Ay, di ba maraming expert dyan ng foreign relations? Di ba? Ito sinasabi niya. Okay, mayroon tayong joint patrol dyan sa...
we are talking about a very, very contentious issue, which is the South China Sea, West Philippine Sea, rule of law, international shipping lanes, etc., etc. Nagkakaroon tayo ng joint patrol with the U.S. and other Western allies. Why don't we also have a joint patrol with China? Yan ang sinabi niya. No. So para balansin, in other words, ang sinasabi ni Senator Amy, balansin natin yung We ating... play both we play both fields. We don't have to be very, very... Hindi, ang solusyon ng mga ibang journalist, mag-resign na raw si BBM. ayan, another... Wala namang... Yes, solution. Yan ang mga Tayo kalokohan makikita ng naman, mga... Yung From magre-resign. out of nowhere, where did that come from? Hindi ko maintindihan eh. Biglang resign na, BBM. Bakit? Sino ngayon? At saka sino ka para Magsabi, mag-resign ng presidente? Who are you? Oh. Di ba? 31 million ang nagsabi na danyang kapresidente. Panagutan mo yan. Ano mo yung ano? Hindi Balikatin kasi- mo yung problema na yan. Alam mo, ang problema ko sa mga journalists ngayon, kailangan lang may maisulat eh. Goblok naman. Parang may masabi. Kailangan lang may maisulat. Okay? Tapos dadaanin sa mga emotional na paraan Praises. to convince people to take their view. Oh, yeah. Ayan ang hindi ko gusto. Nawala na yung research. Oh, nawala na yung... Nako, paano kaya yan? Paano kaya tayo niya kung ganyan? Yung foreign policy po natin ngayon, crossroads. Yes. Very much It so. can go Either whichever way. Hindi pa natin alam. In the meantime, tayo ang nasa... May problema tayo. Malaking Anong gagawin problema natin. Nandun tayo. Sa gitna nung nagbabangga ang dalawang gadambuhalang puwersa. Okay. Tapos ngayon, So we have to actually at this Pinangalanan point in ng time, I'm sure Pinoy yung mga iba, they are now they are coming out with some calculations. Anong ibig sabihin ni Putin dito? oo. Kasi tumaas yung ating level eh. Level. Well, si Putin po kasi he's waging also a propaganda war. Yes, yes. And, And meron known to siyang do that. problema sa domestic. Yes. Hindi malayong kakailanganin niya yung mga ganyan rhetoric para umangat-angat na naman yung kanyang popularity sa Russia. Because apparently, nagkakaroon na ng tawag nito, ng bad effect. Pushback. May Pushback pushback yan siya. sa Ukraine. Yan ang po ang world report, no? Nakikita natin yan sa lahat. It is, And then yung timing niya na nagkakagulo ngayon yung election sa US, yes. perfect timing. Ngayon, For the propaganda. it is also possible na he wants to re-enter into the Philippine arena. Kasi dati, close tayo sa Russia rin. Oo. Very close. Di ba nga pumunta pa dyan si PDR? Si ano? PRRD. PRRD. etc. In other words, kung ang ating window in terms of official relations with China ay medyo malabo, itong kasama niya, kasangga niya, baka pwedeng mag-open up. Pwede. Pwedeng ganun eh. Kaya nababanggit niya yung Philippines. But permanently shut down na ba? Closed yung pinto sa China? Hindi naman eh. It's not permanently closed, pero in terms of hindi Hindi pa nakalock. wala malapit ng ilak. May awang pa. May awang. Malapit ng ilak ng mga hawkies dyan sa Amerika. Ilalak na nila yan. Kakapturin na nila. Okay. So ito, si Putin, opening up a window o makikipag-usap ngayon ng Pilipinas. Yun. Mr. President. Meantime po, ang problema natin ay hindi naman dyan sa mga yan. defense. Hindi. Ang sabi ng survey, it's still inflation And food prices. and Ay, actually, malayo. jobs. Nabanggit lang natin dahil siyempre Hindi, si Putin. tumaas yung ating, yung threat level natin. Pero tama ka, ang karaniwang Pilipino, inflation pa rin. Yan ang sabi ng bagong Presyo survey. ng pagkain particularly. Kaya nga po, medyo tinatamaan yung mga ratings ng Marcos administration. Kamusta naman mga ratings dyan? Sabi ng survey, teka muna, yung munang corruption and inflation po, yan ang pinaka-importanting issue sa mga Pilipino.
nationwide survey, yung pahayag second quarter survey ng Publicus Asia. So, ang sabi po ng mga Pilipino, yung rising prices, pinaka-importanting issue, at saka yung corruption. Patay. Gaya Malayo yung West Philippine Sea, pare. Or South China Sea. Naalala ko tuloy ngayon sinabi ni Nino? ni Dr. Roger Posadas. One of our foremost nuclear physicists. sabi niya. Sabi niya, sige, di pag-usapan din natin itong mga ito, but in the end, yung mga yung mga domestic global issues, but in the end, isang malaking meteor lang ang sa mundo, gunaw na mundo. Sabagay, tama rin naman yun. Ubus tayo lahat. We are but a speck talaga. Ang pinakakulelat po doon sa mga issues na na malapit sa binabanggit. public, charter change, kulelat yan. Yang South China Sea, kulelat yan. At yung sa International Criminal Court, action against Duterte, yan ang mga kulelat. Wala po sa isipan ng Pilipino. Alam mo, Malu, Tikia, huwag mo masyadong ginaguide yung iyong mga survey. Guided ba to? Parang missile? Parang missile ka. 9 o'clock na ang umaga, Aliw Channel 23 at DWIC. Si Malu. Mawawala. Karambola sa DWIZ.